Magandang oras mga katiyats, mga ka-treasure hunters, mga kababayan sa buong Pilipinas at sa ibang sulok ng mundo. Kumusta kayo dyan? Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tinatawag na Engineering Battalion. Ito yung 12 and 18th Engineering Battalion na inatasan ng emperor na maghukay, gumawa ng malalim at secured na mga bunkers. Kaya kapag ang gumawa ng tunnel o bunker ay engineering battalion, expected na yan na matibay ang buhos ng semento dito, makapal at hindi basta-basta mabubutas. Kaya kung engineering battalion signs ang makikita nyo na narito na ipapakita natin, ito ay kuha sa libro ng aking ama na Treasure Hunter Codes. At ang engineering battalion ay nagbaon umpisa pa ng 1941 hanggang 1944. So 1941, yun na yung unang lapag nila dito sa Pilipinas. Pero galing na sila doon sa iba't ibang dako ng Asia. So parang ang Pilipinas ang panghuli nila na stronghold. Kaya nga dito na sila sumurrender dahil ito na yung panghuli nila na stronghold. 1941 ay galing yata sila diyan sa Malaya, sa Malaysia, Indonesia, Singapore, China, galing sila doon. And then papunta sila dito sa Pilipinas pero nakikita na nila na matatalo sila sa giyera kahit umpisa pa lamang ang giyera ng 1941. Kaya ito atin tunghayan ang mga treasure codes and signs ng Japanese Engineering Regiment. Ang regiment na ito ay hindi nga pala ito yung talagang nakipagdigma. Sila ay engineering, sila yung gumagawa ng mga kampo, ng mga tulay. O siya nga pala, yung mga treasure na nakabaon sa mga tulay, sa mga footing ng tulay. Yun ay ibinaon nitong mga Japanese Engineering Brigade. Kaya mayroong sign dito sa bandang dulo ng symbol ng treasure na nakabaon sa tulay. Okay, so atin na tingnan ang iba't ibang treasure codes and signs ng Engineering Brigade. So ito tatlong star, automatic yan na sa general yan, kaya masita treasures. Ibon, ito yung mga importante. Ibon, hindi bastang ibon yan, agila yan. Kapag eagle ang nagaguhit, gold bars yan, Sumatran gold bars. Okay, so ibang page tayo. Ito, narito yung 7K at 7KD. So ang nag-ukit nito ay ang Engineering Brigade. Expected natin kapag mga 7KD ay sa nakita ko na na-recovered niyan ay gumamit ng simento sa 7KD. Merong concrete box at bubutasin mo yon or bibiyakin or bubutasin mo or bubuksan. At kapag mga concrete box, minsan pinalamanan niya ng mine, land mine. At kapag nagkamali kayo sa pagbutas nito, ay matamaan yun. So, ang gawin kapag concrete box, ang kanto, ang unahin pagbutas, ang kanto. Huwag sa gitna, kasi nandiyan nakapalaman yung mga, it's either granada na binuhusan or landmine. Okay, so ito naman, itong kulay green na mga symbols ay mga direksyon ito. So ito mga direksyon. Gawin nyo ay screenshots nyo ang
bawat bawat pahina dito. O kaya download nyo na lang ang video para meron kayong daladala sa cellphone. Kapag sakali nakita nyo dito ang sign na nakita nyo rin doon sa bundok at parehong-pareho talaga, so ito na yung mga kahulugan yan. Okay, so ito pa. Symbols pa rin ito gamit ng codes, treasure codes gamit ng Engineering Brigade. So napansin nyo, karamihan ng treasure hunter ay gawa ng Engineering Brigade. Kasi sila nga yung inutusan, inatasan na maghukay at gawing secured ang mga hukay. At hindi lang yan, buhusan ng makapal na simento. Kaya maraming nagsabi na bakit kayang maghukay ng hapon ng 60 meters deep. 60 meters times 3 is 180 feet. Bakit kaya ng hapon? Ang kasagutan yan, isang batalyon sila. Dalawang batalyon nga 12 and 18th batalyon ng Engineering Brigade ng Japan. Ang trabaho niyan ay sila yung mag-supervise ng paggawa ng war tunnel, pero kapag treasure na yung itatago, sila yung magtrabaho. Kaya ilang tauhan ba meron sa isang batalyon? Ganun kadami ang naghukay. Kaya kaya nilang maghukay ng 200, make that 60 meters deep or 180 feet. Kaya nilang maghukay niyan. Siguro matapos nila yan mga 3 araw o isang linggo, pinakamatagal. Pero tayo, kapag mag-treasurehan tayo ay hindi natin kayang hukayin yung 180 feet or 60 meters dahil nga sa kulang tayo sa manpower. Diba ang kaya nating swelduhan na tauhan ay 4 lang eh. Tag 500 bawat isa times 4 is meron kayong gagastusin na 2,000 a day sa pasweldo lamang sa maghukay, pero dagdag pa dyan ng pagkain, so abutin kayo ng 3,000 a day sa pagpahukay niyan. Tapos ang bagal-bagal pa ng mga naghuhukay, hindi iniisip ang gasto ng pinanser, kaya sa treasure hunting lugi talaga ang pinanser. Kaya kayong mga pinanser dyan, mag-isip-isip kayo. Kumuha kayo ng magandang scanner at ang may-ari mismo mag-i-scan para hindi siya ma-scam. Meron kasi mga naghukay na mga nagpabayad lang eh. Hindi nila after na makahukay, kundi after nila ang araw-araw na sweldo. Kaya kahit walang sahin ng lupa, nilalagyan nila ng mga bato na may hugis o nilalagyan nila ng mga kinakalawang na bagay para sabihin na mayroong treasure. At yun naman, nabudol-budol kagad ang pinanser, okay, patuloy. And then pagdating sa malalim na, nilagyan na naman ng kinakalawang na naman na bagay. Kaya walang katapusan ng paghukay. Hanggang sa walang-wala na talaga. Ang pinanser, butas na. Okay, so ito na yung sign sa tulay. Itong bandang kanan. Treasure on both ends of the bridge. Ayan, kapag mga treasure sa tulay, ang nagbaon yan ay Engineering Brigade ng Hapon. So, sabay yan sa paggawa nila ng tulay, pagbuhos nila ng puting, doon na rin nila tinago yung sinama na sa buhos yung concrete box, sinama sa buhos or kung ano man ang nilagyan nila. Pero nandyan yan sa footing sa bawat dulo ng tulay, kagaya dito sa diagram. Ayan. Ano bang common na dito? Common na sign. Hanap tayo ng common na sign na palaging magkita.
So itong eagle, kapag eagle ay Sumatran gold bars yan. Merong pattern ang nature na ano na parang treasure code. Kaya kailangan nyo ng mata na matalas ang tingnan kung merong bang tool mark yung marka. At kapag ginawa yun ng tools, gawa yun ng tao. Pero kapag mga parang bitak-bitak lang na napurma, ay hindi yun sign. Kaya kailangan talaga ng forensic treasure hunter. So ito kapag litrang K, mahirapan ang nature paggawa ng litrang K. Kaya kapag may litrang K, lahat yan kapag may K, kahit 7KD, 4K, K, KOD, kapag may litrang K, pertaining to treasure yan. Ito kahit K lang, treasure down below. Dagdagan mo ng 7K, boxes of gold. Ito kasing treasure code and sign ng Hapon, parang Biblia ito. Oo nga, mabasa natin, mayroong konting meaning, pero ano pa rin yan, ang meaning niyan ay medyo mahaba-haba pa rin. Itong nakalagay kasi shortcut lang yan. So itong katulad ng 4K, ang 4K ay sa experience ko, merong 4K na nilagay sa likod ng bato. Kung saan yung marka na 4K, wala doon kundi doon sa likod. Itong 7KD, marami talagang nakakuha nito. Meron din akong nabisita na 7KD na na-recover eh. At yun ay true story. Talaga nakita ko doon ng mga biyak na simento. Ang lalim 4 meters ang 7KD. Nasa gilid talaga ng malaking bato. Baka i-ano ko yun, i-post muli, gawan ko ng video yung 7KD na napuntahan namin sa bundok 6 years ago na yata yun, 5 years ago. Para meron naman kayong ideya sa 7KD, mga ka-TH. So ito common tong parang letter C na nakataobo. Treasure inside the cave. C na may dot. Treasure under the rock. At kung malaking bato ay pwedeng treasure inside the rock. Okay, so ito lang ang ating nakuhang mga treasure symbols and codes gamit ng Engineering Brigade ng Hapon na nagbaon ito. Kaya kung Engineering Brigade na nagbaon, expected na gumamit sila ng mga simento. Kaya medyo pahirapan at medyo malalim kasi marami rin sila. Isang batalyon yan na nagukay. Alright, so yan lang mga ka-TH ang ating video sa oras na ito. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe para magkita-kita pa tayo muli. At sa aking avid followers, maraming salamat sa lahat at ingat kayo palagi.